ating Panginoong Isus upang sa ganoon ay po tayong kasiguruhan. Sinabi din po sa Santiago na ang buhay ng tao ay parang usok lang. Narito ngayon, bukas wala na. Maaaring may mahaba ang buhay, may maikli ang buhay, may pare-pareho po yan, maikli ang buhay. Wala po nakakasiguro kung tayo po ay pabukas. Si kapatid ni Jess, nung huling makita ko siya, napakasigla niya, napakalakas niya. Subalit, hindi ka nga lang po ang habi at kumatang po na siya. At nakita po namin na hindi naman siya naghirap sapagkat meron din pong tinatawag na dying grace. At sabi pong paniwala, si Brother Jess ay binigyan ng ating kasama ng dying grace. Hindi po naghirap si Brother Jess. Alam niyo po, ang pananampalataya po ni kapatid na Jess, ang sinasamba, nasamba po namin ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sino po ba yun? Yun po ang nagsalita sa Biblia, yung may kata ng Biblia. At kaya nga po dahil sa kanyang kabutihang loob, ay pinatala niya po ang ating Panginoong Isus upang makilala po natin siya at tayo po ay magkaroon ng kasiguruhan pagkatapos po ng buhay nito. Pag tayo po itmawid sa kabilang buhay, ang nakakasiguro lang po na makapunta, nakasama ng Ama, ay yun po tumanggap sa Kanya. Dahil po sa, alam po, marami po nakakaroon itong verse nito, yung John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kumbaga kung tinignan po natin, ganun kung titimpangin po sa magkabilang kamay ng Ama, kung sino mas matimpang sa Kanya, ang sanlibutan ba o ang kanyang bugtong anak? Binigay niya ang kanyang bugtong anak dahil sagat na lamang ang kanyang pag-ibig isang libutan. Tayo po yun. Upang sa ganoon, lahat ng tumanggap sa kanya ay hindi masawi. Ano po ba yung sabing masawi? Hindi po yung kasawi lahat na tayo masasawi at po tayo mamatay. Ang kasawi lang po yun ay pagkatapos ng buhay nito. At kaya nga po, kung tumanggap tayo sa kanya, tayo po ay may kasiguruhan na tayo ay makakasama, makapiling ng ating Panginoon. At kaya nga po kami naniniwala na si Brother Jess ay may kasiguruhan. Hindi po kami nag-aalang-alang kung nasan siya ngayon. Ang lahat at mga Panginoon ay mayroong kasiguruhan. Ang ating pong Panginoon Diyos sa isang mga Ginoo, hindi po siya nagkisinungaling at sabi niya ay tutuparin po niya. Kaya nga po, sa gabi ito, may kilang po akong panalita ay hakamunin ko po kayo, hindi po po nakalaman sa Panginoon Isus. Kilala niyo po siya at garapin ang kanyang alok ng kaligtasan. Ganun po kasimple ang plano na napakapaya. Maring sabihin nyo, ganun po kasimple yun. Opo, yun po nasabi sa Banal na Biblia. Hindi po namin invento yan, hindi po sa akin gagaling yan. Yan po ay galing sa Banal na Aklat. Kaya po sabi din sa Juan 1:12, sabi niya, For as many as received to them, gave the power to become sons of God. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng karapatan maging mga anak ng Diyos. So, yun na po ang aking masasabi sa gabi nito bilang pagkatao. At sa ganun din po, kung natanggap niyo na po ito, ipilin ko yung napagpayak na mensahe ito. Kung hindi po kayo nakakasiguro, yun po ang pangako ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng kasiguruhan, tanggapin natin siya sa ating puso, magpasako po tayo sa Kanya, at humingi tayo ng tulong na tayo po'y baguhin. Pag-isiyan natin kasalanan at tayo po'y papaguhin niya. Lahat po naging Kristiyano, tuwing na Kristiyano, yung born again, ay tinanggap na po sa kanilang puso ng Panginoon Jesus. Kaya po kami naniniwala sa Brother Jess, hindi po natin kailangan panalangin. Hindi po namin pinapanalangin ang mga namatay sapagkat sila po ay tahimik na. Ang pinapanalangin po namin ay yung mga naiiwan pa, yung mga naulila. Sapagkat sa mundong ito, hanggang na ito po tayo, dadarasin po natin lahat ng hirap.
Si Brother Jess, kahit na nahimik na, kasama ng Panginoon. Kaya nga po, pinapandangin namin si kapatid na May at ang kanyang anak, sapagkat sila po ang may iwan. Ngunit alam po namin na may plano sa kanang Panginoon Diyos. Lahat po tayo ng anak ng Diyos, may plano po para sa atin. Kailangan lang po na kilalanin siya, isuka ating buhay sa Kanya, magpasa po sa Kanya, at tayo po ay mabubuhay na maayos, may kasigurahan pagkatapos po ng buhay dito. Yun lang po, maraming salamat po. Thank you so much, Captain. Okay, ito lang din ang this evening, Maxine Cruz, who also came here. And also, we would like to thank the Troop 29 Band who played a while ago. Thank you very much po sa inyong lahat, sa lahat po ng nandito na nakiramay para sa gabi ito. Okay, by now, may we call Ate May for Ate May. Please po. We would like to acknowledge in behalf of the Valley Groups, Session Family, yung presence po, napapunta niyo po rito ng gabi na pakikiramay at pagdamay po sa amin. Wala pong kabayaran yun. Yung kaligayahan namin, sobra-sobra po sa lahat po ng nagmamahal kay Sir Jess. Maraming pong salamat. Alam niya yun, hindi ko na kailangan siguro isa-isahin kasi kung isa-isahin ko, may makalimutan ako, ikaw hindi mo kong binanggit. Kaya, of course, the Bible Baptist Church stanza, kapitbahay ko sa Regina Mill Classic na ang layo nilang 13. Yun ang una naming bahay na pinalahan namin ni Sir Jess. Nandito sila, nag-travel sila para masilip ang dating kapitbahay. Of course, Bible Baptist Church construction worker na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwala, wala na silang Sir Jess. Sabi nga nila sa akin, Ma'am, bukas wala ka ng kasama, nag-iisa ka na sa bahay, takutin ba ako? Sabi nila, masya ka lang, nakikita mo pa. Pag yan wala na, nararamdaman mo na yung lungkot. Sabi ko nga, siguro hindi yung lungkot. Siguro yung maalala mo yung yung magandang memories, yung joke. Kasi joker yun Hindi naman clown, joker talaga. Lamanan na lang ako, kaya naging joker na rin ako. Of course, yung mga kapitbahay namin, maraming salamat. Troop 29, thank you very much. To inform, nagtataka po yung iba bakit daw may banda. Kasi po yung husband ko, siya po yung senior ng Troop 29 way back 19 Forgotten. Bata pa lang po siya, elementary to high school. And nung lumaban po sila ng Puerto Princesa, he was the winner as a drummer of the year. Meron po siyang, nasa dyaryo po siya. Nasa Facebook po yung picture niya na yun. Mamaya, makikita niyo. And, sino pa ba? Ayaw mga taga-Abra, syempre! Yung mga relatives namin, they travel from Abra 14 hours para lang makita si Jess. Relatives from Isabela, nakita-kita na lang sila. Relatives from Bulacan, relatives from Novaliches and Malabon. Nag-text na sila, they're on their way. Hindi na sila uwi. Layo sayang gasolina, nanlamay na. Who else? Okay? Of course, sa lahat ng dapat kong ipagpasalamat, ang pag-uwi ng
yung sister-in-law ko. Talagang gumawa sila ng paraan. Very much appreciated. Kung meron man akong iniiyak, andito sila eh. Sa last minute. Damdam ko mahal nila ako eh. Hindi ako nag-isa. Andiyan ang ipag ko. Ang pamangkin ko. Dumating. They came from Virginia Tuesday. Nag-leave sa trabaho at kailangan bumalik kaagad. Thank you very much. Alam niyo yan, how thankful I am. Sa nanay, pasensya na kayo, ikot ng ikot yung laptop. Kasi hindi na siya natutulog. Ako na lang nagpapatulog. Nay, tulog na kayo. Kasi kulang lang lumipad sila para makita si Jess. Pero, that's it eh. Yun na yung period ng buhay niya. Pero ako hindi, koma ako. I have to move on. Hindi pwedeng nawala siya. Stop na rin yung buhay ko. Hindi. Marami pang chance na enjoy ko naman na andyan ang church. Doon ako magiging busy. Our extension. Of course, yung mga bata, hello! Ang aking mga estudyante sa Cavite Extension Bible Baptist Church. Andito sila. Supposedly, dapat kakanta sila ngayon. Kaya lang, ayaw nila, larang uniform. Tomorrow, makikita niyo po. Kasama po sila sa funeral service tomorrow. Who else? My relatives also on my side, from Bacoor Zapote, andito rin sila. At syempre, pagpapasalamat ko, ang gabing-gabing pagkain, blessing. Ang daming nagbibigay. Tataka na lang ako, huy, ako sagot ko ganito, ako ganitong araw ba? At naka-schedule ha? Hindi ako nag-worry na sa dami ng tao, siyempre, makakainis sila, pero laging may nag-provide. Yun na nga yun, doon na lumakas sa loob ko eh. Wala man siya. Andiyan ang sandigan ko, andiyan ang Panginoon. God will provide all my needs and all our needs. Thank you very much po. Okay na yung ano? Okay na? Okay. Pakiredy lang yung, may dala kayong mga tuwalya? Ah? Okay. Labas na ako inyo. No joke. Okay, to give us a very special number, may we call Miss Maxine Cruz. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world is. I'm dreaming of, and now I know there is nothing that I could not do. Facing
give us thank para po sa inyo lahat. May I call Miss Miss Abigail. Hello. On our behalf of Alex Cruz, Esteban Sanders, and our other families, we like to thank you personally for your support. Love, care, prayers, and celebrate the life of Uncle Jesse. Our family knows that we will all miss Uncle Jesse so much. His unexpected passing was something none of us foresee. We all can agree Uncle Jesse was humbling husband, dad, brother, uncle, and a true friend. He was the type of guy who was easy to approach. He's very generous, enthusiastic, and always there to give a helping hand. He left this world, leaving footprints in our hearts that affected us directly. And Uncle Jesse, thank you for your selfless act of kindness and inspirational advice and guidance that we will continuously reminisce that change our lives forever. I am concluding the speech with a Bible verse that will give us comfort and reassurance with our hearts, in our hearts. Quote, "May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word." 2 Colossians chapter 2, verse 16 and 17. We will dearly miss you, Uncle Jesse. It is bittersweet that you had to leave so soon. But we are also delighted for you that you are with our Lord Jesus and our Father. It's not our last goodbye. We will see you again on the other side. God bless you. Take care. Diba, ang galing mag-Ingles, parang ako lang, no? Thank you so much, Abby. Okay, now we would like to call Miss Jenny. Miss Jen, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa pakikiramay ninyo at buong isang linggo po ay nakasama natin ang Remain Slide. Bago ko po simulan, bago ko po tuloy ang aking salamat, gusto ko lang po i-share sa inyo yung memory verse ko po at sana po maging lesson din po ito sa inyo. Kuha po ito sa Psalm 23, Psalm of David. "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." I'm pretty sure si Daddy nabasa niya itong verse nito when he accepted the Lord Jesus Christ as his personal Savior. And one of our blessings, one of the joy, kahit na nawala si Daddy ng ganun kabilis, alam namin kung saan ang pagkapupuntahan ng aming ama. At ito ay karagdagang kasiyahan namin na pampagaan, encouragement sa aming naiwan dito. And nakita ko po kung gano'n niyo po kamahal si Daddy. At hindi po namin ma-express ng in words ang aming pasasalamat kung hindi through sa inyong mga tulong. Nakita ko po ang inyong pagmamahal or inyong concern sa aming pamilya, ang inyong pasasalamat through panalangin at panalangin din po namin sa aming pamilya ay kami magpakatatag at ito po ay malaking tulong kung ito po ay patuloy niyong ihahatid para sa aming pamilya. Si Daddy ang pinakamatanda sa pamilya nila, pero parang siya yung naging bunso dahil sa kanyang pagkatao, siya yung minahal,
naging daddy din ninyo. And sa gabing ito po yung huling gabi na makikita po natin si Daddy sa kanyang katawan. Ngunit panalangin po namin na patuloy niyo pa rin po kaming matulungan sa ibang mga bagay, lalo-lalo na kay Ate May at si JM na may iwan dito sa bahay na ito. Pag alis po natin lahat, may tahimik ulit. Ngunit alam po namin sa dami ng tao na dumating po dito ay matutulungan niyo din po na magkaroon ng courage din po si Tita May sa pagpapalaki din po nila kay JM. Sa aming pamilya, marami pong salamat. Simula sa mga kwento ni Tita May from dito sa bahay hanggang ngayong gabi, marami pong salamat sa mga tumulong at sa pakikiramay ulit. Magandang gabi po sa ating lahat at sa ating pag-uwi, kayo nga po ay patuloy na, kayo nga po ay mag-ingat din po. Maraming salamat at good evening din po sa inyo lahat. Okay, meron po pong last farewell song na prepare para sa atin ng Troop 29.
Jeba, kita Mamang Helen. Sana sa una sa lahat magpapasalamat ako sa lahat-lahat na. At lalo na yung mga tumulong, lalo na yung sa mga pagkain, ng mga nagbigay. Kaya alam ko, wala man kami dyan. Pero parang nandyan na rin kami dahil ito, salamat sa Diyos at ito uso na itong sky. Kaya nagpapasalamat kami sa mga dumamay, sa lahat-lahat. Kaya Jeba, anak, hindi kita makalimutan. Sa kabiglanan ko, anak, ito palakas ko lang ang loob ko. Kaya siguro alam mo yan na kami, may sakit din ako dito. Kaya anak, wala man ako dyan, pero ito nakikita ko lahat ng mga nakiramay. Nagpapasalamat ako sa dami ng nakikiramay. Kaya anak, kung sakali man umalis ka na, hindi kita makalimutan, alam mo yan, mahal na mahal kita, anak. Kaya bahala ka na sa tatay mo, sana sabihin nyo na kami lahat ay gabayan nyo rin dito pa rin kung ano man ang aming hinaharap ngayon. Kaya anak, salamat, salamat at huwag kang mag-alaala yung pamilya mo. Wala na akong masasabi sa asawa mo, anak. Dahil nakita namin, maski kami wala dyan, kung paano kang inaalagaan. Kaya nagpapasalamat ako kay May. Kaya anak, huwag kang mag-alala. Wala ka man na sa kanya, sa pamilya mo. Nagpapasalamat kami dahil ito nakita namin lagi kung anong ginagawa sa iyo. Kaya anak, salamat, Jessie. Matagal na hindi kita nakapiling, anak. Huwag mong sabihin na hindi kita mahal. Mahal na mahal ka namin, anak. Siguro alam mo yan. Ano man ang hilingin mo, anak. Kami lahat dito. Magkano kami kaagad sa iyo. Kaya siguro naman wala ka nang masasabi, anak. Kaya kasi palagay ko na lang, anak, na ikaw nag-abroad na wala nang pagpapalik. Kaya yun, salamat sa mga tropa mo. Yan, drabing Diogel. May awan ng Diyos para mabuhay ka. Alaala kita, magkano tutulong ako na para buhayin ko, para lagi ka nandyan. Ito yung litrato ko, Jessie. Yung ito, nandyan si Ellie. Ito rin dun sa Abra, nandyan yung kapatid kong Marciano, kaya sana makita rin nila Mariano. Kapatid kong Marciano, ito. Kaya bahala na kayo kung ano man yung dadating na manggaling Abra, lahat. Salamat sa lahat-lahat, pero sabihin mo na lang sa kanila, kapatid nandyan na rin kami. Maraming salamat, Jessie. Bye-bye, anak. Kaya ikaw na mag-ano sa mga pamilya natin. Mag-alala. Hindi na ito babayaan yung pamilya mo. Kaya maraming salamat. Lahat ng mga tumulong, siguro hindi man na mabanggit ang mga pangalan. Maraming salamat. Ano din sa tumulong, si Jessie. Ayan si Seth, at sa kapitbahay nyo, at sa sila Kuya, maraming salamat, Kuya Usunye. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Salamat. Bahala na yung mag-iya na nandyan. Lahat, ayan. Maraming salamat ulit. Yung magkani, sila Teki, lahat. Bye!
pa, kitang Mamang Helen. Sana sa Kasi pindot yung phone ko sa kaliwa. Hello? Yan, yan. Hindi ako pwede makakilos. Yan, ano, karano. Electric cable, dapat pinaka-mababa. Continuation ulit, ito. Sa tabi ko, si Grace at si Jimboy. Okay? Ayun, kita. Sabi na to, sabihin mo lang sa Tito Jeba, alam mo na, wala pa si Daddy sa Pilipinas. Naging daddy rin kita. Pasyal-pasyal tayo sa sa JLS. Masaya rin. Kasama kita sa training. Tapos lahat, tinuruan mo maging mekaniko. Pag-ayos ng bike ko naman. Maraming salamat sa lahat. Tinulungan mo ko. Sa tumanda ako ngayon. Malimutan. Natatanda ko. So, sa Jeva, mahal kita. At may miss na kita. Ayun. Rest in peace. Grace. Jeva, kahit gusto naman ni Ambit na umuwi, at kung hindi siya makauwi dyan, kaya ikaw nang bahala sa kanya, ikaw umuwi siya. Kasi saan man siya naroroon, I love you, I miss you. Oh, bago pala ito magdiin, first and foremost, hindi ko pwedeng malimutan sa lahat ang aking very big na thank you sa aking tiya, Ate Purita, Tita Antonida, sa mga kapatid ng Lamig, lahat sila, lahat ng tumama, pero higit sa lahat na lagi na nandiyan si Ate Purita. Maraming salamat sa iyo, Ate Purita. Kahit anong mangyari, lagi ka nandiyan para sa kanila. Kaya sana habang nandiyan ka, Ate Purita, bahala ka na sa Lamig at TPN. At talagaan mo rin yung sarili mo. Namimiss ka namin dito, Purita. Sana One word. na lahat tayo kaya ingat ka at kahit wala sila ang pumunta dyan, binumayan kami dito, malamigin lahat, pero ikaw ang higit sa lahat na lagi nandiyan para sa kanila. Talagang ang aking pasasalamat sa iyo, Ate Purita. The best ka. Lahat, pati yung gusto mo. I miss your cooking. Masarap. Kaya sigurado ako, yung dalawa, mamimiss lalo pagkabalik nila dito yung mga pagkain. Great, ingat ka. Salamat ulit. Sige. Laksan mo ang loob mo. Nandito lang kami. Kaya, huwag kang mag-alala. Maraming nagmamahal sa iyo. Okay? At sa lahat-lahat ulit, kung di ko na nabanggit lahat, yung mga unang dumating dyan, si Maklolo, si Laseni, si Gabeni, at sa lahat pa nang dumating dyan, sa oras ng pangailangan nila, lahat kayo na nandyan. At sa best friend, ni May, si Loba,